Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Chapter 43 to Chapter 47 ng Dragon Ball Super Manga. Ang video na nga na ito ay para nga sa mga fans dyan na gusto ng canon na Dragon Ball Super Manga. Ang Kakumi nga ay isang non-canon na manga pero isa nga yun sa pinakamaganda na manga na akin nabasa. Pero ngayon nga habang wala pa akong gawa na next chapter ng Kakumi ay panoodin na muna natin ang Chapter 43 to 47 ng Dragon Ball Super Manga na Moro Arc. Ito nga guys ang totoong next ng Tournament of Powers event. Kaya kung ready ka na nga ay magsimula na tayo. Pagkatapos ng Tournament of Powers sila Goku ay nagsibalik na sa kani-kanilang planeta at dito nga guys ay may pumuntang mga Galactic Police sa Earth at isang misteryosong high-class Galactic Police para hulihin si Majin Buu. Si Majin Buu nga ay agad nilang nahuli ng walang kahirap-hirap sa tulong ng isang misteryosong Galactic Police na nagngangalan Mayor. Sa panel ngang ito guys ay kinalaban ni Goku at Vegeta ang mga Galactic Police para mabawi si Majin Buu. Ngunit nagulat sila sa bilis ni Meiru at sila nga ay mabilis din nahuli ni Meiru. At sila nga ay nawala ng malay at sinama din sila sa pagdakip kay Majin Buu. Dito nga guys ay ginising ni Jaco sila Goku. At pinaliwanag na din ni Meiru ang dahilan kung bakit nila kinuha si Majin Buu. At dito na nga papasok ang Chapter 43 ng Dragon Ball Super Manga. Sa unang panel nga guys ay ipinakita ang nakaraan na 10 milyong taon, na kung saan ay naganap ang matinding laban nila Moro at Supreme Kai kasama ang South Supreme Kai. Noong sila Supreme Kai at South Supreme Kai ay nasa planeta na kung saan ay nagaganap ang laban nila kay Moro. Dito nga guys ay ipinakita ang kakayahan ni Moro, pinapalutan niya ang mga malalaking comet na galing sa kalawakan at ito nga ay ibinabato niya papunta kanda Supreme Kai. Ang isa pang kapangyarihan na ipinakita sa panel na ito ay ang pagsipsip niya at pagkain ng life energy sa mga katabing planeta. Once na masipsip at makain niya ang life energy ng planeta at mga living things dito, ang planeta nga ay nasisira at ito nga ay nagbibigay sa kanya ng sobrang lakas na kapangyarihan. Sa panel nga guys sinabi na sinisipsip at kinakain niya ang mga katabing planeta, ibig sabihin ay hindi lang isa ang kanyang kinakain na planeta, ito nga ay madami. Si Moro nga guys ay umaatake pa din kanda Supreme Kai sa pamamagitan ng pagbato nito ng mga comet. Habang nangyayari ang laban sa pagitan ni Moro at Supreme Kai, ang Galactic Patrol ay nasa malayong distansya at pinapanood ang laban. Dito nga guys ay nasabi ni Supreme Kai na wala silang pag-asang manalo kay Moro, kaya ginamit na ni Supreme Kai ang one last attack na siya lang ang may kakayahan na gumamit nito para matalo si Moro. Dito nga guys ay hindi naman talaga nila totally natalo si Moro. Ito nga ay kanila lang ikinulong at nisil nila ito at kinuha ang ability magic ni Moro. At sa next panel nga guys ay patuloy pa rin nagkwekwento si Meres kanda Goku, Vegeta at Jaco patungkol kay Moro. Dito nga guys ay sinasabi nga niya na malakas pa nga din si Moro kahit ito ay wala pang magic ability. At wala nga daw sino man ang kayang tapusin ang buhay ni Moro. At dagdag pa nga ni Meres ay unti-unti na ngang naibabalik ni Moro ang magic ability nito at maari na rin makawala si Moro sa pagkakasil sa kanya. At dito nga guys ay tinanong ni Vegeta kung bakit daw nila gustong makuha si Majin Buu. At dito nga guys ay sinabi ni Meres, noong nakaraan 5 milyong taon nga daw pagkatapos masil ni Grand Supreme Kai si Moro, ay inabsorb nga ni Majin Buu si Grand Supreme Kai. Sa point na ito guys ay pinaghahandaan na nila si Moro. Once na si Moro ay makawala sa pagkakasil ay kailangan ulit itong masil, kasi nga guys. Ito lang ang tanging paraan para matalo ulit si Moro. At si Grand Supreme Kai nga lang ang may kakayahan na gawin ang teknik ng pagsasil. Kailangan nila ang tulong nito para masil ulit si Moro. Dahil nga inabsorb ni Majin Buu si Grand Supreme Kai, kailangan nga nilang ma-extract ito sa katawan ni Majin Buu. Pagkatapos ng malaman ni Vegeta ang dahilan ay agad nga niyang sinabi na natutulog si Majin Buu at bukas pa itong magigising. Mahirap nga itong gisingin, dali-dali ngang ginising ng mga Galactic Police si Majin Buu ngunit hindi nga nila ito magising. At dito nga sa panel na ito guys ay nag-alok si Goku na tulungan sila sa paghuli kay Moro at sumama din si Vegeta. At sa moment nga na ito guys ay nitry ni Vegeta na basahin ang Kini Meres habang ito ay nakikipag-usap kay Goku. Ngunit di niya ito madetect, at dito nga ay napaisip si Vegeta na hindi mahina si Meiru. Sa next panel nga guys ay nakilala nila Goku si Galactic King, dito nga ay pinakilala ni Jaco sina Goku kay King Galactic, at sila Goku at Vegeta nga ay naging special member ng Galactic Police,
At nilagyan nga din sila ng logo sa kanilang mga damit. At sa next panel nga guys ay nagkaroon ng problema sila Meru sa kanilang sinasakupan, at si Meru nga ay sinabihan sila Goku na wag mag-alala at ito nga ay hindi naman seryosong pangyayari, at sinabihan nga ni Meru na antayin siya at re-resolve nga lang daw niya ang kaguluhan. Ngunit nagpasya nga si Vegeta na sumama para makita ang gagawin ni Meru at kung ano ang kakayahan nito. At dito nga guys ay sinama ni Meru sila Goku at Vegeta. Sila nga ay sumakay na sa spaceship para pumunta sa Planet June kung saan nagaganap ang nakawan. Ang Macaroni siblings ay nasa gitna ng isang pagnanakaw sa tren, sinusubukang nakawin ang mahalagang mineral na tinatawag na Blue Orem upang maibenta nila ito para sa pera. Dito nga ay agad na tumalon si Meru sa tren para pigilan ang magkapatid sa kanilang plano. Noong oras na pinapasuko ni Meru si Pasta, ay nagawang linlangin ni Pasta si Meru sa pamamagitan ng pagpapasabog ng pinagkakabitan ng compartment ng tren, at dito nga guys ay naghiwalay ang compartment at agad nang ni-switch ng kapatid ni Pasta ang release sa ibang direksyon, at gamit ang rocket boots at lakas ng katawan ni Meru ay pinigilan niya ang mahuhulog na compartment na kanyang sinasakyan. Pagkatapos neto ay agad nang himingi ng tulong si Meru kay Jaco para ay handle ang mahuhulog na compartment. Dito nga guys ay agad nang naglaho si Meru at nagulat si Goku at Vegeta nang makita nila nasa kabilang compartment na si Meru kung saan ay nandon ang magkapatid. Ngunit gumamit nga ng panibagong spaceship ang magkapatid na Macaroni upang tumakas. Habang papatakas ang magkapatid ay agad ngang humarang si Goku para hindi ito makatakas. At agad nga nilang nahuli ang magkapatid na Macaroni at ito ay kanilang ikinulong. At sa next panel nga guys ay nag-usap si Meru at Vegeta. Dito nga guys ay tinanong ni Vegeta si Meru kung bakit siya nagpipigil ng kapangyarihan. Dito nga guys ay ramdam ni Vegeta at nakita niya kung gaano kabilis si Meru. At sumagot nga si Meru na hindi nga siya nagpipigil ng kapangyarihan. Dito nga guys ay nagtanong ulit si Vegeta na hindi mo ba talaga kayang makapture si Moro ng mag-isa, at sinabi nga ni Meru na hindi dahil nga daw ang kapangyarihan ni Moro ay walang limitasyon. At sa next panel nga guys ay nakatanggap ang kanilang spaceship ng ulat mula sa isa pang squad. Natagpuan nga daw nila ang lokasyon ni Moro. Matapos ituro ang direksyon kung saan matatagpuan si Moro, nag-attempt si Goku na i-detect ang kinito. Dito nga guys ay matagumpay niyang na-detect ang ki ni Moro, at nakita nga ni Goku ang nakakatakot ng ngiti ni Moro, at dito nga guys ay nagulat si Goku sa kanyang nakita. Si Goku sa nasense niya na chi. Dito nga ay gulat na gulat si Goku at na-speechless nga siya. Tinanong nga siya ni Vegeta kung nasense nga ba ni Goku ang chi ni Moro pero hindi nga ito nagsasalita. Kaya balak nga ni Vegeta na siya na mismo ang mag-sense ng chi nito, ngunit pasigaw nga na pinigilan ni Goku si Vegeta. At sinabi nga ni Goku na nalalaman ni Moro na may nagse-sense ng chi nito. At tinanong nga ni Vegeta kung paano nga nalalaman ni Moro na may nagse-sense ng chi niya. At sinabi na nga ni Goku na hindi niya alam. Kaya tinanong na lang ni Vegeta kung anong klaseng chi ang meron si Moro kung ito ba ay mayroon God chi, at sinabi nga nito na hindi pa niya nararamdaman ang ganon klase ng chi, at hindi rin God chi ang kanyang na-sense. At dito nga ay nilarawan ni Goku ang chi na na-sense niya kay Moro. Ito nga daw ay sobrang daming tao na nagsisigawan sa sakit. At dito nga ay pinaliwanag ni Mero ang isang ability ni Moro. Ito nga ay ang paghigop ni Moro sa mga living things ng isang planets, kasama nga doon ang mga tao, upang i-convert ito ni Moro sa kanyang sariling kapangyarihan. At ito nga din daw ang dahilan kaya sobrang tagal nitong nabubuhay. At tinanong nga ni Goku kung yung mga taong na-absorb ni Moro ay mga patay na. At sinabi nga ni Mero na parang ganun na nga daw. Sa next panel naman ay nag-uusap sila Moro at ang kasama nitong isang galactic patrol. At sinabi nga ni Moro na may isang tao na nag-try na essence ang kanyang chi at ang kanyang lokasyon. At pasigaw na tumawa si Moro at sinabi, ang buhay ay nagtagumpay na lumago at kumalat sa buong universe na ito. Ibig sabihin guys ay ang kanyang magical ability ay malapit na niyang ma-unlock, ngunit hindi pa nga ito 100%. At dito nga ay tinanong siya ng kanyang kasama na galactic patrol na di ba 10 million years kang kinulong. At biglang ang sumakit ang ulo ni Moro at sinabi na hindi pa nga daw niyang kaya na mag-sense dahil nakalock pa din ang kanyang magical ability at 0.5 or 1% pa lang ang naka-unlock na magical ability niya. Kaya nahihirapan siyang mag-sense ng chi ng iba. At dito nga ay nagsalita ang kanyang kasama na galactic patrol na wag daw mag-alala at malapit na daw sila sa kanilang destination. At sinabi ni Moro na hindi na daw siya makapag-antay. At dito nga ay pinabilis ng galactic patrol ang kanyang pagpapatakbo ng spaceship. Sa next panel naman guys, ay nag-uusap nga sila Goku at iniisip nila kung saan nga ba papunta si Moro.
At ayon nga kay Mero ay wala naman daw mga planeta sa direksyon na pupuntahan nila Moro. At biglang ang napaisip si Goku at naghinala. Ito ngang direksyon na pupuntahan nila Moro ay direksyon kung saan siya ay dumadaan para puntahan sila Dende. At sinabi nga dito ni Jaco na di ba matagal nang na-wipe out ang mga Namekians. At sinagot nga ito ni Goku na kanila nga daw itong nailigtas. At hinala nga din ni Mero na baka nga daw naibalik na ni Moro ang magic ability nito kaya nagagawa na nitong makapag-sense ng energy. At nag-iisip nga sila kung ano ang gagawin ni Moro sa mga Namekians. At biglang ang sumabat ang isang prisoner at sinabi nito, di ba kayang magtupad ng kahit anong wish ang mga Namekians. At dito nga ay nagulat sila Goku. At agad nga itong tinanong ni Jaco paano nga daw nila yun nalaman. At dito nga ay nagkwento na ang prisoner. Dati nga daw sa Galactic Prison ay may nakasama siyang isang dating tauhan ni Frieza. At ito nga daw ay nagkwento sa kanya. At may sinabi nga daw sa kanya ito na patungkol kay Frieza. Kaya nga daw nagpunta sa Earth si Frieza para hanapin ang mga Dragon Balls at ang mga Namekians. At nang aasar pa nga ang prisoner na sinabi na lahat daw ba ng mga sinabi niya ay totoo. At dagdag pa nga nito ay yung dating tauhan ni Frieza ay naghahanap ng malalakas na kasama para tulungan itong hanapin ang mga Dragon Balls. Dito nga guys ay nag-usap-usap sila Goku na maaaring gagamitin ni Moro ang Dragon Balls para ibalik nito ang kanyang magical ability. At dito nga ay patuloy pa din umiinik ang prisoner at sinabihan nga ito ni Jaco na tumahimik na. Dito nga ay nagpapanik na si Mero at sinabi nito na mas masama pa daw ang maaaring mangyari ngayon kesa sa nai-imagine niya. Sa next panel naman ay makikita nga natin na nag-uusap ang dalawa. At ang pinag-uusapan nga nila ay ang mga Dragon Balls. Dito nga ay nagsalita si Moro na kailangan na nga daw niyang monlock ang kanyang magical ability bago nga daw ma-expired ang kanyang buhay. At tinanong nga ni Moro ang Galactic Patrol na kasama niya na kaya daw bang mag-grant ng wishes ang mga Dragon Balls. At sinagot nga ito ng Galactic Patrol na oo at ito nga daw ay may 3 wishes. Dito nga ay sinabi ng Galactic Patrol na kung pwede daw ba siyang makahingi kahit isang wish. At sinabi naman ni Moro na kahit daw isang wish lang ang kanya ay ayos na daw siya. At dito nga guys ay tanaw na nila ang Namekian. Dito nga guys ay napansin ng isang Namekian ang spaceship na papunta sa kanila. At sa next panel nga guys ay nag-uusap pa din sila Goku. Inaantay pa rin nga nilang magising si Buu. Ngunit naisip nga ni Goku na mas mabuti na puntahan na agad nila ang Namekian. Dito nga guys ay ginamit ni Goku ang teleportation niya kasama si Vegeta papunta sa Namekian. Dito nga ay nagulat si Mero at sinabi na delikado na harapin si Moro kahit ito ay walang magical ability. Sa next panel nga guys ay nakapunta na sila Goku sa Namekian at nakita na nga nila Goku ang spaceship nila Moro. At dito nga ay nakita din sila ni Moro at sinabi na ito yung taong nag-try na essence ang chi niya. At hindi nga makapaniwala si Moro na kaya ni Goku na mag-travel ng ganun kabilis, at dito nga ay napangiti si Moro at sinabi na meron nga daw itong malakas na energy. Sa next panel naman guys ay sinabi na nila Goku ang balak gawin ni Moro sa mga Namekian at ito nga ay kanyang inutusan na tumakbo na palayo at dalhin ang mga Dragon Balls. At dali-dali ngang tumakbo ang mga Namekians. Dito nga ay nasense na din ni Vegeta ang chi nito at nagsabi na sa status ng chi ni Moro ay para naman daw wala itong kailangan katakutan. At nakalanding na nga ang spaceship ni Moro. At dito nga guys ay biglang huminga ng malalim si Moro at sinabi na ngayon nga lang daw siya ulit nakalanghap ng sariwang hangin after ng 10 million years. Sinigawan nga ni Vegeta ito at tinanong kung ikaw ba si Moro. At sinabi din ni Goku na alam namin ang mga masasamang pinaggagawa mo. At habang nag-uusap sila Goku at Moro ay nakatingin nga ang Galactic Patrol na kasama ni Moro at sinabi na si Vegeta ba yun bakit siya nandito. Habang kinakausap nga ni Goku si Moro ay may napansin si Moro sa isang igloo. Nakita nga nito ang isang batang Namekian. Bigla nga niya itong hinigop papunta sa kanya. At sinabi nga ni Moro na ito na muna ang kanyang kakainin sa ngayon. Dito nga ay sumigaw si Goku at balak na nga ni Goku na sumugod. Nang biglang sinipa ni Vegeta ng mabilis ang kamay nito dahilan para mabitawan ni Moro ang Namekian. At kinuha nga ni Vegeta ang Namekian at binigay sa mga kasamahan nito. Sa pagkilos nga ni Vegeta na ito ay nagulat si Goku. Pagkatapos ng pangyayari na yon ay umimik si Moro at sinabi nga nito, sino ka para istorbohin mo ang aking pinakahihintay na pagkain. Dito nga ay sinabi ni Vegeta na wag nga daw gagalawin ang mga Namekian. Dahil ayaw nga ni Vegeta na maulit ang mga nangyari dati sa Namekian. At dagdag pa ni Vegeta hindi nga daw pagkain ang mga Namekian. At bigla nga niyang sinigawan si Goku at sinabi na siya na nga ang bahala dito kay Moro.
At bigla ngang nag-super saiyan si Vegeta at sumugod kay Moro, nagpaulan nga si Vegeta ng napakabibilis at napakadaming suntok at sipa. Ngunit mabilis ngang nakakaiwas si Moro. Naghabulan ang dalawa sa himpapawid ngunit mabilis ngang na-counter ni Moro ang pag-atake ni Vegeta, gamit ang abilidad nito na kayang e-control o magpag-alaw ng anumang bagay nang hindi ito hinahawakan. Bigla nga niyang pinadapa si Vegeta at itinapon ng malakas sa isang bundok. At dito nga ay nagulat si Goku sa kapangyarihan ni Moro. At ilang segundo nga ay tumayo si Vegeta gamit ang Super Saiyan GT at sinabi na ituloy na natin, dito nga ay nagulat si Moro. At bigla nga ulit sumugod si Vegeta ng sobrang bilis kay Moro. At dito sa pag-atake nga ni Vegeta ay nakakatawa na siya kay Moro, sinipa nga ito ni Vegeta dahilan para ito ay makalayo sa kanya. At sinabi nga ni Vegeta na gusto nga daw niyang makita ang totoong kakayahan o kapangyarihan ni Moro, payabang na sinabi nito. At habang nakatayo si Vegeta ay biglang umatake si Moro gamit nga ang kapangyarihan nito na kayang mag-control ng mga bagay-bagay, bigla nga nitong binato ng mga puno si Vegeta, ngunit mabilis lang itong na-counter ni Vegeta. After nga ng pag-atake ni Moro ay sinabihan ito ni Vegeta na wala naman daw bago sa mga pag-atake ni Moro at sa kapangyarihan nito. Sa next panel naman guys ay nag-uusap sila Mero at Jaco. Tinanong nga ni Jaco si Mero kung sila ba ay susunod na Kanda Goku sa Namekian pero sabi naman ni Mero kailangan nilang antayin magising si Buu. At sa last panel naman ay biglang hinubad ni Moro ang cloak at sumigaw na sige ipapakita ko sa inyo ang aking kapangyarihan. At sa unang panel nga guys ay nag-uusap sila Vegeta at Goku. Dito nga ay sinabihan ni Goku si Vegeta na mag-ingat nga daw sa kapangyarihan ni Moro. Kaya nga daw nitong i-absorb ang mga energy. At dito nga guys ay napatawa si Moro at sinabihan nga nito si Goku na akala nga daw niya na walang isip si Goku. Sa next panel naman kung saan nasa spaceship pa din sila Jaco at Mero, dito nga ay nag-uusap ang dalawa tungkol sa kapangyarihan ni Moro. Dito nga guys ay takot na takot si Mero sa maaring mangyari kanda Vegeta at Goku dahil hindi nga alam nila Goku kung ano pa ang ibang kapangyarihan na meron si Moro. At dito nga ay nag-share si Mero ng mga data na nabasa niya tungkol kay Moro. Base nga daw sa data ay kayang mag-absorb ni Moro ng mga energy. At ang masama pa nga daw dito ay kaya ni Moro na gamitin ang energy ng planeta. At kaya niya din i-absorb ang energy ng kalaban niya nang hindi ito napapansin sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya ng kalaban. At sa next panel naman guys ay patuloy pa din naglalaban sila Vegeta at Moro. Pinakita na nga ni Moro ang kanyang kapangyarihan. Habang naglalaban nga sila ay nagsasalita nga dito si Moro at sinasabi na napakadaming energy ng planetang Namekian. At bigla nang pinaangat ni Moro ang napakadaming apoy na lava na galing sa ilalim ng lupa. Sa pangyayari na ito ay nagulat nga si Vegeta sa kanyang nakita at mabilis nga itong pinangatake ni Moro kay Vegeta. Mabilis ngang umiwas si Vegeta ngunit sobrang bilis ng mga lava na ito, sanhi para matamaan si Vegeta ng pag-atake ni Moro, at habang nasa taas si Vegeta ay nagulat siya nang makita ang sobrang daming amount ng apoy na papaatake sa kanyang likodan. At dito nga ay tinamaan si Vegeta ng sobrang daming amount ng apoy. After nga nang matamaan si Vegeta ng solid na pag-atake ni Moro ay mabilis nga itong umatake ulit kay Moro na parang walang nangyari sa kanya. Sa pagsugod nga ni Vegeta kay Moro ay nagulat nga si Moro dito. At mabilis nga na nag-react si Moro para un-counter ang pag-atake ni Vegeta. Dito nga ay napatigil si Vegeta sa kanyang pag-atake. At bigla ngang nagsalita si Moro na hindi nga daw makakatama si Vegeta sa kanya. At bigla ngang nag-attempt si Moro na atakehin si Vegeta pero mabilis nga lang itong naiwasan ni Vegeta. After nga nito ay tinanong ni Goku si Vegeta kung pwede na nga daw siyang sumali sa laban. Pero agad nga itong sinabihan ni Vegeta na tumahimik. Bigla ngang sumigaw si Vegeta kay Moro at sinabi nga nito na alam daw ni Vegeta na malapit nang ma-reach ni Moro ang limitasyon nito. At dagdag pa nga ni Vegeta, iiwasan na nga lang daw niya ang mga pag-atake na gagawin ni Moro. At dito nga ay natawa si Moro at sinabi na ang kanyang kapangyarihan ay walang limitasyon at dagdag pa ni Moro, ito nga daw ay nakadepende sa energy na meron ang planetang kanilang pinaglalabanan. At sa next panel nga ay kita sa mukha ni Vegeta ang frustration, habang sinasabi nito na wala pala siyang pag-asa na makaptured si Moro kung wala nga daw siyang isa pang power-up. At dito nga ay tinanong ni Vegeta si Moro kung ano daw ba talaga ang kanyang balak gawin sa planetang Namekian. Dito nga ay pang-asar na sinabi ni Moro na ano pa nga daw ang dahilan para malaman ni Vegeta ang dahilan, malapit na nga daw ang kamatayan ni Vegeta. At dagdag pa nga dito ni Vegeta, depende nga daw ito sa goal ni Moro, malay nga daw ni Moro na hindi na daw pala niyang kailangan patayin silang dalawa ni Goku para sa personal goal nito sa Namekian.
Dito nga ay patawa na sinabi ni Moro na nagmamakaawa ka ba para sa iyong buhay. At sinabi na nga dito ni Moro ang dahilan ng pagpunta niya sa planetang Namekian, hinahanap nga daw niya ang mga Dragon Balls at tinanong nga nito si Vegeta kung meron siyang nalalaman sa mga Dragon Balls na kanyang hinahanap. At pasigaw nga sinabi ni Vegeta na hindi daw niya alam yun. At dito nga ay biglang umatake si Moro gamit ang mga malalaking amount ng apoy na galing sa lupa. At dito nga ay biglang ginamit ni Vegeta ang napakalakas na wave para ma-counter ang malakas na pag-atake ni Moro. At pagtingin nga ni Vegeta sa kanyang likod ay nandun na si Moro at nag-attempt nga si Moro na atakihin ito. Pero mabilis ngang pinigilan ito ni Vegeta sa pamamagitan ng pagharang gamit ang kanyang mga kamay. Habang pinipigilan ito ni Vegeta ay nag-uusap nga dito ang dalawa. Tinanong nga ni Vegeta kay Moro na hihilingin mo ba sa mga Dragon Balls na maibalik na ang magical ability mo. Dito nga ay patuloy pa din silang nag-uusap. At sinabi nga dito ni Moro na ang planetang Namekian ay mabilis na magiging pagkain para sa kanya. At dito nga ay napagtanto na ni Vegeta ang hihilingin ni Moro sa mga Dragon Balls, ito nga ay ang maibalik ang full power ni Moro. Dito nga ay mabilis na tumugon si Moro sa sinabi ni Vegeta. At patawang ang sinabi ni Vegeta na isa ka lang basura. Bigla na ngang ginamit ni Vegeta ang Super Saiyan Blue na alam naman natin na ito ang pinakamalakas na form ni Vegeta. Dito nga ay gulat na gulat si Moro sa kanyang nakita. At mabilis ngang napatalsik ni Vegeta ang pag-atake ni Moro papalayo. At mabilis din nakaiwas dito si Moro. Dito nga ay gulat na gulat si Moro paano nga daw ni Vegeta na itago ang ganon kalakas na kapangyarihan. Sinabi nga dito ni Vegeta na katulad mo kaya ko din magtago ng totoong kapangyarihan. At ang Galactic Patrol na kasama ni Moro ay gulat na gulat din sa ginawa ni Vegeta. At dito nga ay biglang nagpalabas si Moro ng sobrang daming amount ng apoy paatake kay Vegeta. Si Vegeta nga ay nakangiti lang habang pasugod na sa kanya si Moro. At biglang ang sumugod na din si Vegeta kay Moro. Mabilis nga lang niyang naiiwasan ang mga pag-atake ni Moro gamit ang Super Saiyan Blue. Habang sila ay naglalaban sa ere ay walang tigil na binabato ni Moro si Vegeta ng mga fireballs pero mabilis lang itong naiiwasan ni Vegeta. At sa pag-atake nga ni Moro kay Vegeta ay akala nga nito na tinamaan niya si Vegeta. Nagulat nga si Moro nang nakita niya si Vegeta na galing sa taas. At bigla nga siya nitong sinipa dahilan para tumalbog ito ng malakas sa tubig. At dito nga ay nagdadalawang isip na ang kasamang Galactic Patrol ni Moro sa kanyang nakikita sa laban. Habang naaaliw si Vegeta sa laban nila ni Moro, si Goku naman ay nakakaramdam ng kakaiba dito kay Moro. After nga nito ay umatake na ulit si Moro kanda Goku at Vegeta na sobrang daming atake agad naman itong nasalag ni Vegeta. Bigla nga ulit nag-attempt si Moro na umatake gamit nga ang napakalaking parang style energy ball, habang tumatagal nga ay lumalaki ito ng sobrang laki pero bigla nga itong pinaliit ni Moro at kinain. Ito pala ay ang energy ng planetang Namekian, kinain na nga ito ni Moro para mag-convert ito sa kanyang sariling kapangyarihan. At bigla ngang nag-attempt na tumakas ang Galactic Patrol na kasama ni Moro. Pero agad itong tinira ni Moro sa knee para hindi ito makaalis. At sinabi dito ni Moro na wag daw mag-alala at hindi daw siya matatalo sa laban nila ni Vegeta. Dito nga ay nagsalita si Goku at nagtaka bakit daw biglang lumakas si Moro. Pero sa estimate nila ay di pa rin ito kayang pantayan ang lakas ng Super Saiyan Blue ayon nga kay Vegeta. At dito nga ay nag-attempt si Vegeta na mag-transform ulit sa Super Saiyan Blue pero hindi niya ito magawa. Dito nga ay nagtataka na si Vegeta sa nangyayari. At sa next panel nga guys ay nag-uusap pa din sila Jaco at Mero about nga kay Moro. Dito nga ay sinabi ni Mero lahat ng mga information about kay Moro. Ayon nga kay Mero ay walang limitasyon ang kapangyarihan ni Moro habang ito ay nasa planeta na meron energy at mga living things. At ang masama pa daw dito ay habang tumatagal si Moro sa laban ay naa-absorb ni Moro ang kapangyarihan ng mga makakalaban nito. Dito nga ay nag-aalala si Mero kanda Goku. At sa next panel naman ay nagulat nga si Vegeta sa nangyayari. At bigla nga siyang sinugod ni Moro dahilan para tumalbog siya sa mga bato. Bakas nga sa mukha ni Vegeta at Goku ang pagkagulat at hindi rin sila makapaniwala. Dito nga ay nagsasalita si Moro at sinasabi lahat ng kakayahan niya. Kaya nga daw niyang mag-absorb ng energy ng kalaban at sino man ang hindi ito nahahalata. At ito nga ang nakatago kong kapangyarihan sabi ni Moro kay Vegeta.
Sa unang panel nga guys. After ngang atakehin ni Moro si Vegeta ay dito nga ay nagsimula na din si Goku na umatake para pigilan si Moro sa balak nitong gawin kay Vegeta. Ngunit madali nga lang nasalag ni Moro ang pag-atake na ginawa ni Goku. At dito nga ay kinapitan ni Moro ang binti ni Goku at ito nga ay itinapon lang ni Moro na parang basura. At sinundan pa ng pag-atake gamit ang mga apoy dahilan para magkaroon si Goku ng napakalaking damage sa kanyang katawan. Dito nga ay nagsasalita si Goku at sinabi na siya nga daw ay totally drained na. At dito nga ay umatake si Vegeta kay Moro gamit ang wave. Pero sinalo lang ito ni Moro gamit ang kanyang bibig at kinain ni Moro ang wave na atake ni Vegeta. Dito nga ay gulat na gulat sila Goku sa ginawa ni Moro. After ng atake na ginawa ni Vegeta ay payabang na sinabi ni Moro na habang tumatagal nga daw ay mas lalo siyang lumalakas. At sa next panel naman guys ay pinakita sila Lord Beerus na naglalaro ng fishing contest. Dito nga guys ay nakita ni Whis ang mga nangyayari sa Namekian. At ayon nga kay Whis ay malapit na nga daw mag-decline ang energy ng planetang Namekian. Ibig sabihin guys ay malapit na nga itong maglaho. Dito nga ay tuwang-tuwa si Beerus sa kanyang narinig. At dagdag pa nga dito ni Beerus ay wala na daw pala siyang kailangan gawin kasi nga kusa na daw itong masisira. At wala nga daw siyang pakialam dito kasi nga wala naman daw masasarap na pagkain ang Namekian. Sa next panel naman guys ay nagtatangka si Goku na gumamit ng teleportation papunta Candemeres pero hindi nga niya ito magawa sa kadahilanan na wala na nga siyang energy. Dito nga ay nagulat si Vegeta sa sinabi ni Goku. At pagtingin nga nila Goku sa taas ay nakita nga nila ang papalapit na malaking energy ball na papatama sa kanila. Ito ay kanilang naiwasan ngunit sobrang lakas talaga ng impact nito dahilan para sila ay matamaan pa din ng pagsabog. Sa sobrang lakas ng pagsabog na ito ay nag-epekto ito ng grabeng damage kanda Goku at Vegeta. After nga ng pag-atake ni Moro ay makikita nga natin na may malay pa din sila Goku at Vegeta. Dito nga ay bumilib si Moro kanda Goku. Dito nga ay nagtataka na si Moro sa mga nangyayari. Dapat nga daw sa atake na ginawa niya ay wala nang malay sila Goku at Vegeta. Isa nga lang daw sa mga nakalaban niya ang nakasabay sa kanya ng ganon. Ito nga daw ay si The Great Lord of Lord. At dito nga ay biglang inatake ni Moro si Goku at sinakal ito. Si Vegeta naman ay pinalapit gamit ang kapangyarihan niya at sinakal nga din ito. At dito nga ay ni-absorb na ni Moro ang mga natitirang energy nila Goku at Vegeta. Dahilan para mawala na ng malay si Goku at Vegeta. At after nga nito ay biglang nag-evolve si Moro at ito nga ay kinagulat niya. Dito nga ay tawang-tawa si Moro. At nag-iisip nga siya sa naging resulta ng laban niya kanda Goku at Vegeta. At nagtataka nga siya dahil naabot niya ang ganitong antas ng kapangyarihan para lamang sa dalawang tao na nakalaban niya, ito nga ay sila Goku at Vegeta. Dito nga ay tuwang-tuwa ang kasama ni Moro na Galactic Patrol sa bagong kapangyarihan na meron si Moro ngayon. Todo paliwanag ang Galactic Patrol dahil nga muntik na niya itong iwan noong matatalo si Moro ni Vegeta at Goku. Tinanong nga ni Moro ang kasama niya kung nakuha nga nito ang mga Dragon Balls. Sinabi ng Galactic Patrol na madali nga daw nilang mahahanap ang mga Dragon Balls gamit itong radar. Dito nga ay nagsimula ng maghanap ng Dragon Ball si Moro kasama ang Galactic Patrol. Sila nga ay sumakay na sa space ship at biglang ang tinanong ng Galactic Patrol si Moro kung patay na daw ba si Goku at Vegeta. Sumagot nga dito si Moro at sinabi na konting oras na lang ang itatagal ng mga iyon. At dito nga ay umalis na nga ang spaceship nila Moro. Sila Goku naman ay pinuntahan ng mga Namekian na tinulungan nila. At sa next panel naman guys ay galit na galit si Bulma habang nagmamaneho ng spaceship. Dahil nga isang linggo na nga daw na hindi umuwi ang kanyang asawa na si Vegeta. At pinagbibintangan nga niya ang mga Galactic Patrol dahil ito nga ang nagkidnap kanda Vegeta. Sa point na ito ay nagmamadali na sila Bulma para pumunta sa ate nito. Kasi ang ate nga ni Bulma ay mayroon space communicator. Gagamitin ni Bulma ang space communicator para kausapin si Jaco para malaman kung nasa na ang asawa niya na si Vegeta. At sa next panel naman guys ay pinuntahan nila Jaco at Meres ang Galactic Patrol HQ kung saan ay nandun si Boo. Dito nga ay nagmamadali na tinanong ni Meres kung nasan si Boo at kung ito nga daw ay gising na. Dito nga ay sinabi ng kasamahan nila Meres na gising na nga daw si Boo at kasalukuyan itong kumakain at inuubos ang kanilang mga stock na pagkain. Dito nga ay nagmamadali na pumunta si Meres kay Boo. At si Jaco naman ay inasikaso na muna ang Macaroni Brothers at ito ay kinulong na.
After nga nito ay biglang may tumawag sa Galactic Patrol Office. Ito nga ay agad na sinagot nila Jaco. Dito nga ay galit na galit si Bulma habang nakikipag-usap kay Jaco. Pag napahamak nga daw si Vegeta ay malalagot niya si Jaco kay Bulma. Sa point na yun ay kabado at natatakot si Jaco kay Bulma. After nga ng tawag na yun ay nabalitaan ng mga Galactic Patrol na okay lang daw sila Goku at Vegeta, ito nga daw ay nasa pangangalaga ng mga Namekian. Dahil nga sa balita na yun ay nawala ang kaba ni Jaco. Sa next panel naman guys ay nasa hideout ng mga Namekian si Goku at Vegeta. Sa point na ito ay sinisikap ng mga Namekian na i-heal sila Goku para nga ito ay maka-recover. Nagkaroon na nga ng malay sila Goku at Vegeta. Dito nga ay mabilis silang bumangon ngunit di pa nga kaya ng katawan nila. At tinanong nga ni Vegeta kung ilang oras na nga daw silang walang malay. At sinagot nga ito ng mga Namekian at sinabi na 3 araw na nga silang walang malay. Dito nga ay gulat na gulat sila Goku sa kanilang narinig. Bigla nga silang nakakinig ng malakas na pagsabog kung saan ay kasalukuyan na pinipilit ni Moro ang mga natitirang Namekian na ilabas na ang mga Dragon Balls. Dito nga ay dahan-daang pinapatay ni Moro ang mga walang laban na Namekian para i-surrender ang mga hawak nitong Dragon Balls. Pero nagmamatigas ang Namekian para hindi makuha ni Moro ang mga Dragon Balls. At sa point na ito ay hindi pa din nawawalang ng pag-asa ang mga Namekian. Dito nga ay nagkwento na ang Old Namekian. Sa mga ganitong pangyayari nga daw ay meron daw silang alas. Assimilation nga daw ang kanilang last resort, ito nga daw ay ang pinagsama-sama na pinakamalakas na warriors ng iba't ibang village ng Namekian. Kung saan nga daw ay ito ay nag-fusion para daw mas lumakas pa ito. At ito nga daw ay mas malakas pa kay Piccolo. At ang mga ito nga daw ay paparating na para labanan si Moro. Sa next panel nga guys ay payabang na sinabi ng mga Namekian kay Moro na malapit na nga daw ang katapusan ni Moro. Kasi nga daw ilang segundo na lang ay darating na ang kanilang tagapagtanggol. At dito nga ay natanong na ng mga Namekian ang sinasabi nilang magliligtas sa kanila. Dito nga ay sobrang saya ng mga Namekian. At bigla ngang nag-attempt ang savior ng Namekian na atakihin si Moro sa likod. Ngunit mabilis nga lang itong pinatay ni Moro gamit ang kamay nito. Dito nga ay natakot at nagulat ang lahat ng mga Namekian sa ginawa ni Moro. At mayabang na sinabi ni Moro na ito na pala yung sinasabi nyo na magliligtas sa inyo, pasensya na. Pinatay ko lamang ito nang hindi ko man lang nakita ang pagmumukha nito. At sa unang panel nga guys ay makikita nga natin ang Old Namekian na sobrang nalulungkot at hindi makapaniwala sa pagkawala ng kanilang kinaakalang huling pag-asa. At dito nga guys ay pati sila Goku at Vegeta ay naiinis sa kanilang sitwasyon ngayon. Ayon nga kay Goku mas lalo nga daw lumalakas si Moro habang tumatagal dahil nga daw sa abilidad nito na kayang mag-absorb ng energy ng planeta pati ng mga living things dito. Naiinis na nga din si Vegeta dahil nagmumukha na nga daw silang mga daga na nagtatago sa isang malaking halimaw. At dito nga ay biglang nagsalita ang Namekian na si Erza kung kaya nga lang daw niyang ibalik ang lahat ng energy nila Goku, hindi daw sana sila magkakaganito. At sagot nga dito ni Goku ay wag nga daw mag-isip ng mga ganyan, kung wala nga daw si Erza ay baka nga sila ay patay na ni Vegeta. Sa next panel naman guys ay sinabi ng isang Namekian na ang village nga daw na pinuntahan ni Moro at winasak ay nandun nga daw yung 4 na piraso ng mga Dragon Ball. Dito nga tinanong ni Goku kung paano nga ito nahanap ni Moro. Dito nga ay sumagot si Vegeta baka nga daw ang ginawa ni Moro ay katulad nung ginawa ni Frieza na isa-isa itong pinaamin at pinatay. Dito nga ay sinabi ni Goku paano niya napupuntahan ang mga Namekian kaya na ba niyang makasagap ng chi. At dito nga guys ay nakita ni Goku ang isang Dragon Ball at dito nga ay sinabi ni Goku na mabuti na lang nasa atin pa ang isang Dragon Ball. Dito nga ay sinabi ni Vegeta na itong Dragon Ball na ito ang ating huling pag-asa. Sinabihan nga dito ni Goku ang Old Namekian na kung pwede daw ba na mag-send ng message sa ibang Namekian na survivor na umalis na agad sa village para hindi sila mamatay. Dagdag pa ni Goku pag ginawa nga daw nila yon ay hindi na sila mapapahamak. Agad nga ditong nagsalita ang Old Namekian at sinabi na ginawa na nga daw niya yon. At sa next panel naman guys ay makikita nga nating abala sila Moro at ang kasama nitong Galactic Patrol na kolektahin ang mga Dragon Balls mula sa mga Namekian na pinatay nila. At dito nga guys ay makikita natin na kaya pala ni Moro na ma-detect kung nasaan nakalagay ang mga Dragon Balls. Nang nalaman nga ito ng kasama niya na Galactic Patrol ay natuwa nga ito dahil mas mapapadali nga nila itong mahanap.
Dito nga guys ay naramdaman ni Moro ang isang Dragon Ball at ito nga ay mabilis niyang pinuntahan. Sa next panel naman guys ay napunta ang scene sa Earth kung sana ay nandun sila Kami at Piccolo. Dito nga guys ay tinanong ni Piccolo si Kami kung nararamdaman din ba niya yung nararamdaman niya sa kanilang planeta. Sagot nga dito ni Kami ay oo. At dito nga guys ay galit na galit si Piccolo at nag-aalala sa kanilang planeta. Sa next panel naman guys ay makikita natin ang isang Namekian na tumatakbo palayo kapit ang Dragon Ball. At sa paglingon nga nito sa likod ay nandun na pala si Moro at ito nga ay pinatay ni Moro. At ngayon nga ay kapit na nila Moro ang mga Dragon Balls, isa na nga lang ang kulang dito at ito nga ay yung kapit nila Goku na Dragon Ball number 1. Ngayon nga guys ay papunta na sila Moro sa lokasyon kung saan sila Goku ay nandun. At sa next panel nga guys ay balak na sana ni Goku na gumamit ng teleportation para kumuha ng Senzu Beans at bigla nga nilang naramdaman ang Chi ni Moro na papalapit na sa kanilang lokasyon. At dito nga guys ay nagulat sila Goku baka nga daw kayang masense ni Moro ang eksaktong lokasyon kung nasaan ang Dragon Ball. Dito nga ay gulat na gulat ang mga kasama nilang Namekian. Dali-dali nga silang nagbihis para paghandaan ang pagdating ni Moro. Bigla ngang nagsalita ang old Namekian at sinabi na di ba hindi pa kayo fully recovered. Dito nga ay iniba ni Vegeta ang usapan at tinanong ang old Namekian kung ano daw ba ang naramdaman nila noong mga oras na nilusob nila Vegeta ang Namekian. Sinabi nga dito ng old Namekian na hindi yun madaling makalimutan dahil madami kayong pinatay na kalahi ko. Dito nga ay sinabi ni Vegeta na alam ko. Bigla nga ulit nagsalita ang old Namekian na isa lang naman daw ang gusto niya, ang magkaroon ng kapayapaan para sa mundo natin. Dito nga ay mabilis na lumabas sila Goku para harapin si Moro. Habang papalapit na nga si Moro sa lokasyon nila Goku ay sinabihan ni Vegeta si Goku na kung mabubuhay ka sa laban na ito ay ang number 1 priority mo ay ang ibalik lahat ng namatay na Namekian. Nagulat nga dito si Goku sa sinabi ni Vegeta. Dito nga guys ay nakita na ni Moro sila Goku at Vegeta at nagulat nga ito dahil nabuhay pa nga daw ang dalawang ito, kaya sabi dito ni Moro ay ito na ang oras para tapusin ng tuluyan ang dalawang hangal na yan. Dito nga guys ay mabilis na nag-super saiyan sila Goku at Vegeta para sabay na sumugod kay Moro. Nang papasugod na sila kay Moro ay may nakita silang isang spaceship. Ito pala ay ang spaceship nila Meres. Dito nga ay mabilis na inatake ni Meres ang spaceship ni Moro dahilan para masira ito. At bigla ngang tumalon si Moro sa spaceship. At dito nga ay mabilis na sinundan ni Meres si Moro, bigla nga siyang inatake ni Moro ng napakadaming blast wave pero mabilis lang itong naiwasan ni Meres. Dito nga ay mabilis sumugod si Meres gamit ang rocket boots para makalapit kay Moro. Habang naglalaban nga sila Meres at Moro ay napahanga nga sila Goku at Vegeta sa galawan ni Meres. Nang papasugod na si Meres kay Moro ay mabilis nga nitong ginamit ang capture device dahilan para hindi makagalaw si Moro. Sobrang effective ng galawan nito guys para ma-stun si Moro. Dito nga guys ay hindi makagalaw si Moro kahit anong pilit niya. At dito nga ay mabilis na sinabihan ni Meres sila Jaco na pababain na si Buu. Ito nga ay mabilis na tinulak ni Jaco si Buu pababa ng spaceship. Pagkababa nga dito ni Buu ay nagulat sila Goku at Vegeta. Ito nga ay mabilis na ginising ni Jaco. Nang magising na nga si Buu ay agad itong inutusan ni Jaco na sige kuhain mo na ulit ang magic ability ni Moro. Dito nga guys ay sinabi ni Jaco kay Vegeta na ni-restore nila ang memories ni The Great Lord of Lords sa katauhan ni Buu. Nang malaman nga ito ni Moro ay natakot nga siya at paggalit na sinabi nito na buhay ka pa pala. Dito nga ay galit na galit si Buu at sinabi na naaalala nga daw niya ang mga ginawa ni Moro sa kanyang mga kaibigan. Dito na nga magsisimula ang Moro vs Buu. Sa sobrang galit nga ni Moro ay nagpilit itong makawala sa captured device ni Meros at dito nga ay nagtagumpay si Moro na makawala sa captured device. After nga nito ay nagulat sila Goku at Vegeta sa ginawa ni Moro. Dito nga ay nagsalita si Moro na hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin The Great Lord of Lords. Dito nga ay gumamit na si Buu ng power up. Habang ginagawa ni Buu ang power up ay dito nga ay napahanga si Meros. Mabilis na sumugod si Buu kay Moro. Dito nga ay gumamit si Moro ng lava para atakihin si Buu. Pero hindi nga dito tinablan si Buu at rekta nga nitong sinunod ang mukha ni Moro. After nga nan ay sumugod ulit si Buu para umatake ngunit mabilis hindi nakot ni Moro ang tiyan ni Buu dahilan para ito ay mabutas. Dito nga ay napangiti si Moro ngunit pagtingin nito sa mukha ni Buu ay nakangiti nga lang dito si Buu at bigla nga nitong binalik ang nabutas na tiyan sa normal.
At dahil dito ay mabilis na lumayo si Moro habang papalayo si Moro ay mabilis nang gumamit si Boo ng blast wave mula sa bibig nito. At dito nga ay tinamaan si Moro ng mga pag-atake na ito. Habang nangyayari ang labanan Moro versus Boo ay hindi makapaniwala si Meros sa lakas na meron itong si Boo. After ng pag-atake ni Boo ay mabilis nang lumipad si Moro at ito nga ay nag-charge ng napakalaking fireball. At ito nga ay binato ni Moro kay Boo. Pero sinalag lang ito ni Boo sa pamamagitan ng paglimpas sa fireball. At dito nga ay mabilis na tumalon si Boo at nag 360 backdive at sinipa nga nito si Moro dahilan kaya ito ay tumilapon pababa. At dito nga guys ay napahanga sila Goku. Dito nga ay napansin ni Vegeta na hindi nababa ang level ng energy ni Boo. Dito nga ay napaisip si Vegeta na baka nga daw hindi nag-ana kay Boo ang ability ni Moro na kayang mag-absorb ng energy ng mga nakakalaban nito. Dito nga ay sumigaw si Goku na sige Boo tapusin mo na si Moro.